Roque kinwestiyon pagkasawi ni Cabral, ikatlong pagkamatay sa flood control issue. Nagpahayag ng pangamba si dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque matapos banggitin na si Yusek Cabral na ang ikatlong individual na pumanaw mula nang sumiklab ang issue ng flood control scam. To a lot of people going to jail. Di ba may mali siya mga kababayan? Sabay-sabay. Yung mga DDS influencers na nagre-react dito po. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Lalo't si Cabral mga kababayan, siya yung nag-confirm ng 51 billion. Hindi mo man matanong na yung victim kasi patay na. Cabral asked the driver to drop her off at the same Canaan Road area where she had earlier sat down. She instructed him to leave. In return, later to pick her up, the driver. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Nagpaabot na po ng official statement ang DPWH sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nauna nang napabalita mga kababayan na namatay matapos mahulog sa bangin sa Canaan Road sa Benguet kahapon po at na-retrieve ng mga authorities kagabi. Ito yung kanyang katawan na na-retrieve ng ating mga authorities. Binalot na siya po. Sabi dito sa report ng GMA, developing news, Benguet confirms death of ex-DPWH Yusek Cathy Cabral. Her remains have been recovered at 12:30 a.m. along Canaan Road following an alleged fall. The Ombudsman's office directs the authorities in Benguet to take custody and preserve the cell phone and other gadgets of former DPWH Secretary Yusek Cathy Cabral. The same are to be turned over to the investigators at the proper time. Sabi nga natin, dapat pati yung cellphone mismo na driver ni Cabral dapat i-secure din po, i-preserve. Baka may kausap din yung kanyang driver, mga kababayan, na si Carlo Hernandez. Yan po. Ngayon, basahin natin itong official statement na pinalabas ngayon pa lang, several minutes ago, ng DPWH. Yan po. The Department of Public Works and Highways extends our deepest condolences to the family of former Undersecretary Maria Catalina Cabral during this very difficult time. Undersecretary Cabral served the department for more than 40 years, and her loss will be mourned throughout the organization. We recognize the profound loss the family is facing and offer our sincerest prayers. The department urges everyone to respect the family's need for privacy as they mourn and come to terms with the sudden loss. We thank you for your compassion and understanding. So napakatagal na mga kababayan ni Yusek Catalina Cabral sa DPWH. So ang ibig sabihin, napakarami niyang alam. Kasi yung mga anomalya po sa DPWH, dekada na po na nangyayari. Kung 40 years na siya, mga kababayan, yung mga anomalya po, hindi lang nangyari ngayong mga panahon, kundi sabi ng ating Pangulo, dekada. Ang ibig sabihin, marami siyang alam. So hindi malayo ang possibility na baka may nagpatahimik sa kanya. Di ba? And si Yusek Cabral, mga kababayan, siya yung nag-confirm nitong balitang to. September 9, 2025, as reported ng GMA News Online. DPWH official confirms 51 billion infra project to Davao. Paulo Duterte says no irregularities. Yan ang report. DPWH Undersecretary Catalina Cabral confirmed the 51 billion infrastructure projects for the first district of Davao City during the last 3 years of former President Rodrigo Duterte's term. At sa pagkamatay ni Yusek Cabral, yung mga DDS influencers biglang nag-activate na naman po.
Parang yung naging expose ni Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte, sabay-sabay na nag-activate mga kababayan yung mga DDS influencers. Ayan biglang nag-react agad mga kababayan si Harry Roque, mafia style. Roque kinwestiyon pagkasawi ni Cabral, ikatlong pagkamatay sa flood control issue. Nagpahayag ng pangamba si dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque matapos banggitin na si Yussi Cabral na ang ikatlong individual na pumanaw mula nang sumiklab ang issue ng flood control scam. Ayon kay Roque, may nauna na ring engineer mula sa Ilocos Norte at Sorsogon na nasawi dahilan para itanong niya kung may mas malalim bang nangyayari sa likod ng mga insidente. Yussi Cabral is third to have died since the flood control scam. There too were engineers from Ilocos Norte and Sorsogon, mafia style, ani Roque. May mali siya mga kababayan. Biglang nag-activate na naman yung mga DDS influencers. Nagbigay ng mali siya. Isa pang DDS mga kababayan, si Greco Bejica, 6 hours ago, nag-post din. Sabi niya, condolences to the family of Yussi Cabral. She held all the records in secrets of DPWH, systemic corruption. She knew who and how much allocables in kickbacks went to a legislator. She had direct links to everyone of them. And she knew how much everyone was getting. She was key to a lot of people going to jail. Di ba may mali siya mga kababayan? Sabay-sabay. Yung mga DDS influencers na nagre-react dito po. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Lalo't si Cabral mga kababayan, siya yung nag-confirm ng 51 billion pork barrel infra project sa Davao ni Pulong Duterte. Agad naman na sinabi ni Pulong, walaan niyang irregularities dyan. Ano tingin ninyo mga kababayan dito sa mga kwentong ito? Di ba may mali siya po? Bakit nagre-react sila ng ganon, sabay-sabay, mga kababayan? Dito sa amin may kasabihan po, ang kabayo pag may lugad, minakirad. Ayan mga reactions ng tao. Inuunti-unti na sila. Sabi ni Ching Basar, clearing operation. Sabi ni Simil, the media is urging us to concentrate on the Discayas who were merely other players in this crocodile hunt game. Yussi Cabral is intended to be one of the pivotal players. Sabi ni Dujon, when a big-time syndicate is unfolded, inside the circle should stay in the circle. Sabi ni Maggie May, one down, who's next? What about Gutesa's whereabouts in his family? Hope they are fine. So iba-iba yung mga reactions ng mga citizens, mga kababayan sa mga kaganapang ito. Ngayon, si Tia Tan may napakaganda pinost based sa naging kwento ni Carlo Hernandez, yung driver ni Yussi Cabral. Sabi dito, former Yussi Catalina Cabral's driver, Ricardo Munoz Hernandez, provided the following timeline of events on Wednesday, December 18, 2025. Before 2 p.m., Cabral and her driver were already along Cannon Road. At one point, Cabral stopped in an area where she sat on the edge of the road. The driver said he warned her 3 times not to sit there, telling her, "Huwag umupo dyan kasi baka ma-off balance ka." A police officer later approached them and told them to leave the area. After this, they ate near Aeon Hotel and subsequently at Aeon Hotel. Before 2:30 p.m., Cabral asked the driver to drop her off at the same Cannon Road area where she had earlier sat down. She instructed him to leave and return later to pick her up. The driver complied and left the area. Itong kwentong ito mga kababayan ng driver, kaduda-duda na to. So, unang-una, pinalis na sila mga kababayan, di ba? Ng mga pulis na nagpapatrolya doon. Nang pinaalis kasi delikado yung lugar, madilim at may malalim na bangin. Hindi pwedeng tumambay. Ang tanong, bakit bumalik pa sila doon? So, importanteng isailalim sa malalim na masusing investigasyon yung kwento ng driver. Kasi yung kwento ng driver, kaduda-duda po. Umalis na sila doon, nag-check-in na, bumalik pa at umupo sa the same spot. Kung saan sabi ng driver, siya mismo, sinaway niya na baka mahulog. Ang tanong, bakit sila bumalik doon?
At tinayaan niya, mga kababayan, na mag-isa lang. Nang sabihin daw ni Cabral, iwan na siya doon. Di ba kaduda-duda po? So baka may kausap, either may kausap si Cabral or may kausap yung driver. Naiwan si Cabral doon. At nangyari na nga po, mga kababayan, yung sabi, pagkahulog ni Cabral sa bangin. So, di possibilities na siya, mga kababayan, nag-suicide or baka itinulak, mga kababayan, pinatay mismo. Yang ating mga theories na yan, mga kababayan, malapit sa katotohanan. Yan o. Hindi mo man matanong na yung victim kasi patay na. Cabral asked the driver to drop her off at the same Canaan Road area where she had earlier sat down. She instructed him to leave. In return, later to pick her up. The driver complied and left the area. 2:30 p.m. So maliwanag pa, mga kababayan. So kung may CCTV doon, makikita. Kung totoo, mga kababayan, yung kwento. Then, at 3 p.m., this time frame is considered the last confirmed period when Cabral was seen alive and conscious by her driver after being dropped off along Canaan Road, Maramal, Camp 4, Camp 5 area. Then, bandang alas 5 ng pagkahapon, the driver returned to the drop-off area but could not find Cabral. So iniwan lang sandali. Ang balikan, wala na si Cabral. Hindi na makita. Wala daw ni isa man na nakakita sa dating opisyal in the area. Nobody in the area saw her. Believing she may have gone back on her own, he then checked the hotel where she had earlier stayed sa Aeon Hotel. But she was not there. Ganyan pala siya dito sa loob ng Camp John Hay. Mga kababayan, yun yung hotel. Galing kami dyan last year, last December, mga kababayan. Nagbakasyon dyan kami ni Mrs. Then, bandang alas 7 ng gabi, the driver returned again to the Canaan Road area. After still failing to locate Cabral and having no information on her whereabouts, he reported the incident to the police. Kasi nagduda na siya kung bakit wala. Around 8 p.m., the responding police personnel found Cabral unconscious and unresponsive beside the Bued River. So malayo, approximately 20 to 30 meters below the highway along Canaan Road. The incident was reported to the Tuba Municipal Police Station. Then, bandang alas 12:03 ng umaga, kagabi, December 19 na, Cabral was pronounced dead. The incident remained under investigation. In the Office of the Ombudsman ordered authorities to secure her belongings for purposes of inquiry. Si Cabral had resigned from her post in September 2025 amid a corruption scandal involving alleged anomalous flood control projects. She was among the officials linked to alleged kickback schemes within the DPWH and had been recommended for possible charges. She was also scheduled to appear before the ICI. So mahiwaga, mga kababayan, binabalot ng hiwaga ang pagkamatay kagabi nitong si dating DPWH Undersecretary Cabral. So, normal na yung kanyang pagkamatay, yung timing ng kanyang pagkamatay ay talagang will spark widespread speculation. So we come to this mga online discussions, political commentaries ngayon. Lahat nagtatanong kung itong nangyari kay Cabral was a simple accident o baka may foul play, mga kababayan. Aksidente lang ba o pinatahimik si Yussi Cabral? Or baka nag-suicide dahil sa sobrang pressure, stress. So tatlo yung mga possibilities. Nag-suicide ba? Aksidente ba siya? Nahulog doon? Or may nagtulak sa kanya? Pinatay mismo, mga kababayan. Kasi po, si Cabral, nasa pangangalaga niya yung mga sensitive information that could implicate powerful figures sa ating gobyerno, DPWH, sa Congress at saka sa Senado, pati mga contractors. Kasi siya mismo yung nag-aalok. Tumatagal na siya, 40 years na eh. So maraming opisyal ang kanyang kakilala, kasabwat, mga kababayan dito sa anomalya sa flood control.
So hindi malayo na siya pinatahimik. Siyempre nandyan din yung possibility na baka nagpatiwakal na lang because of pressures. Or aksidente lang yung nangyari. Tatlong mga possibilities mga kababayan na kailangang i-establish ng ating mga authorities. So a thorough investigation is necessary para ma-uncover kung ano ang nasa likod ng pagkamatay ni Jose Cabral. O ngayon, idagdag ko na lang ito mga kababayan kasi balita ngayon, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, ang sabi dito sa report, bigong makabalik ng bansa sa kanyang idiniklarang pitsa ng pag-uwi sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, spokesperson na si Dana Sandoval, ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, hanggang ngayong araw, kahapon po, December 18, wala pa ring record na dumaan si Bunuan sa alinmang immigration counter sa mga paliparan at pantalan ng bansa. Inilagay sa Immigration Lookout Bulletin si dating DPWH Secretary Bunuan matapos masangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Matatanda ang noong November 11, 2025, umalis ng Pilipinas si Bunuan upang samahan sa pagpapagamot ang kanyang asawa sa Estados Unidos. Sa kanyang pahayag sa BI at DOJ, sinabi nitong babalik siya sa bansa noong December 17, 2025. Pero kahapon, mga kababayan, wala pang records na si Bunuan bumalik na sa ating bansa. Baka mag-ala saldi ko din ito, mga kababayan, si Bunuan. So tingnan na lang natin yung mga developments ng balitang yan kasi talagang siyempre dahil sa kanilang pagkakasangkot hindi malayo na sila magtago mga kababayan sa ibang bansa. Okay po? So yan po mga kababayan yung mga developments ng balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.